Buhay po ba ang Diyos? Bagamat konti lang po tayo, inaangking ko po, maya-maya po, isusugo po ng Ama ang mga kapatid natin. Ngayon po, sa gabi po ito, may mga kapatid po tayo na magbabahagi ng kadakilaan at kahiwagaan ng ating Ama na nasumpungan po nila sa dakong ito. Nais ko muna po tawagin ang mga kabataan ng Divine Mercy. Palakpakan po natin sila. Hello. Kabataan po ng Divine Mercy. Ha? Di pa. Wala pa po pala, nagpe-prepare pa po. Tatawagin ko muna po si Tita Pilar upang maghandog ng isang awit. Tita Pilar Mananghaya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kagalak-galak naman po. Puro bakante ang upuan. Subalit, maaga pa po. Wala pong imposible. Mamaya, mapupuno yan. Kaya, namnamin niyo po muna ang awiting handog ko po sa inyong lahat. Si Shawina. Kanina siguro kalooban. Kanina nagmimithi akong tawagin ni Sharina kaya ngayon yun. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And anchor, I can heal. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are you, I can release. Where there are captives, I can free. And anchor, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. When comes the day I dread to see our broken home, compel me from myself, that your people I may be whole.
Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And anchor, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are heart I cannot move. Lord, give me hope, that I may be your heart today. Salamat po. Mamaya naman daw. Salamat po, Tita Pilar, sa isang napakagandang tinig. Ang susunod ko pong tatawagin, na mali po pala ako. Kukorek ko lang po, hindi po pala yung mga kabataan. Ito po pala yung mga anghel ng Divine Mercy. Sabi po nila, sila daw po ay mag-aalay ng awit para sa ating Panginoon. Nais ko pong tawagin si Patrick at saka si Prince. Palakpakan po natin sila at ang kanila pong backup. Si Tita Bunso. Tita Bunso, tinatawagan ka na po. Na-demote si Tita Bunso. Ito lang po ako, backup lang po ako eh. Panahon na para sa iyo, umiinit dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, padating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa naman kung sigla. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinit dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa
pag-ibig na nagbibigay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw, ikaw, ang pag-ibig na binigay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw, ikaw, ang pag-ibig na binigay. Sa akin na may kapal, biyaya ka sa buhay ko. Ligaya at pag-ibig ko, ikaw. Ibig ko, ikaw. No more! Hindi ko po kaya yun. Napakataas. Ano po? Maraming salamat at naging backup niyo ako. Ako din, sige, mag-ahandog din po ako sa Panginoon. Okay lang po ba? Puro awit na lang? Maghahandog na rin po ako. Ano po? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say,
someone the Lord has done for us. Keep hands, keep hands, keep hands. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Ano po? Kaya po, sa akin po, ganang sarili po, napakabuti po ng Diyos. Kaya, marapat lamang po na siya ipasalamatan. Amen po ba? Tunay na siya nga po ay dakila. Kaya, sa tuwi na po, ang aking papuri at pasalamat sa Kanya ko po ibinibigay. Maraming salamat po. Salamat po, kapatid na bunso. Ngayon naman po, ang aking tatawagin ay nagmumula sa Bustos, ang teacher ng Santo Niño, Colegio de Santo Niño, ang kanilang principal, Teacher Jo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Magandang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Magandang umaga po. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Hindi po, ay Diyos ko. Nagulat po. Akala ko po kasi si Teacher Sel. Parang suki na po ako. Gusto ko na lang po magpasalamat kasi nung nakaraan nakaawit na po yata ako. Salamat pong muli sa ating Panginoon sapagkat dinala na naman po niya kami dito sa kanyang mahal na dambana. Alam niyo po, di ko po talaga alam kung ano po yung sasabihin ko. Subalit, maraming kaganapan po na nangyari sa aming buhay, partikular po sa akin. Siguro po ang maibabahagi ko na lamang ay yung pasasalamat ko po na ako po ay naritong muli sa inyong harapan sapagkat kamakailan lamang po akala ko po ako ay papanaw na po dito sa ating mundo. Naging katawa man po siguro yung nangyari sa buhay ko. Pero po ito ay isang malaking pasasalamat ko na rin. Nung una po kasi, siguro po last year, every Wednesday, halos nandito po kami nila Mami, nila Teacher Sel, pagka po Wednesday after po ng pasok namin sa paaralan. Tapos po, unti-unti, dumadalang yung pagpunta po namin. Isang balakid po siguro yung nasira po yung tulay sa Baliwag. Alam ko po na iyon ay dulot na rin ng kalaban para po maging isang dahilan para hindi po kami makapunta rito. Siguro po iyon yung isa sa mga dahilan kung bakit sabi nga po ng ilang kapatid ko ay kinalabit po ako ng ama. Sa murang edad, hindi naman po siguro batang-bata, ako po ay mayroong high blood pressure. Actually po ako ay nagme-maintain na ng gamot pero tinatamad po ako talagang inumin. Hanggat maaari po ayoko sanang dumipende sa gamot. Subalit noon pong February 20, ito po ay isang katuwa-tuwang pangyayari na nga lang ngayon. Pero noon pong nangyari ito, ganun po pala yung pakiramdam ka ako ng mamamatay. Hindi ko po alam kung ano po ba yung dapat kong gawin, kung ano po yung, o sino yung dapat kong tawagin. Bigla na lang po kasing sumakit yung ulo ko. Alam na alam po yan ng mga kasama ko kasi JS po namin noon. Kaya kung mai-imagine nyo po yung aming itsura, kami po ay mga nakadress, kami po ay mga naka-high heels. Tapos po maaga pa lang, sinabi ko na po sa mga kapatid ko na to na parang nahihilo ko. Aware naman po sila na ako ay tumataas ang BP. Tapos sabi po ni kapatid na May, sige pahinga ka lang muna. Baka nga daw po tumataas yung dugo ko. Tapos po unti-unti tumatagal ang oras, sabi ko magpapasundo na ako kasi hindi ko matatapos tsak yung gabi dahil iba po yung pakiramdam ko. Tumawag na po ako nun sa kapatid ko, sabi ko sa kanya, ate, pasundo muna ako dito kasi iba-iba yung pakiramdam ko po talaga. Hindi ko po alam but after po na tumawag ako sa kapatid ko, nagsimula na pong namanhid yung buo kong katawan mula po paa paakyat hanggang sa nararamdaman ko po na hindi na po ako makahinga.
Alam ko na parang katawa-tawa na lang din po sa iba kasi pinipilit ko pong ikilos yung katawan ko dahil pag hindi ko po iginalaw, pakiramdam ko po mamamatay ako. Sabi ko, ang iniiyak ko po noon, Diyos ko po, ang liliit pa ng mga anak ko. Ang panganay ko po ay grade 3 lang at ang bunso ko po ay kinder. Kaya sabi ko, Diyos ko, paano po yung mga anak ko? Kung ito po yung oras ko, wala po akong magagawa. Subalit napakabuti po ng Ama, pinagkalooban niya po ako ng pangalawang buhay. Sabi ko nga po, kasi siguro nadalang po yung pagpunta ko dito eh. Parang ginising na po ako. Sabi niya, hindi ka na nagpupunta, hindi ka na nakakapagdasal. Kasi naging busy na po kami sa paaralan. Ang focus ko po, napunta na po lahat sa eskwelahan. Kaya sabi ko nga po, salamat po sa mga naging instrumento ng Panginoon, kay kapatid na May, kay dun po sa ibang kasamahan namin, mula po nang inatake po ako, na hindi po namin malaman kung saan po kami isasakay. Nandun po si kapatid na Lynn, yun pong mami ng isang estudyante namin, malaki po ang utang na loob ko po sa kanya, sapagkat kung alam nyo lamang po, mula po nung umalis po kami sa lugar ng pinagtipunan po ng aming JS hanggang maitakbo po ako sa ospital, hindi po niya ako binibitawan. Kaya po nung nagkamalay na po ako, ang pasa po ng katawan ko dahil po kahaplos po nila. Dahil ang pakiramdam ko nga po ay hindi na po ako, pag tumigil po ako ng pagsasalita, kaya po pinagtatawanan nila ako, ano daw ba yung sinasabi ko? Sabi ko, nagdadasal ako dahil pakiramdam ko kapag tumigil po akong magsalita, nilululun ko na po yung dila ko. Kaya po daldal lang ako ng daldal, lakad lang po ako lang, pinapagpag ko po yung katawan ko kahit hindi ko po alam kung saan po ako dadalhin. Yun po ay isang malaking pasasalamat sapagkat pangalawang buhay ko na po ito. Yun pong isang gamot na kinatatamarang ko pong inumin, ngayon po ay naging 6 na. At hindi ko na po siya makatamaran kasi kapag ka po hindi po ako nakakainom, even though hindi po ako dapat dumidepende sa gamot. Kaya lang po siguro psychological na rin na kapag po hindi ako nakakainom, iba na po yung aking nagiging pakiramdam. Gayunpaman, ako po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat kung hindi po dahil sa Divine Mercy na yun po ang lagi kong hawak. Sa totoo lang po, mula po nung ako ay na-confine, nagkaroon na po ako ng nervyos. Kaya po pag tumataas po yung pakiramdam ko, yung BP ko, iba na po yung pakiramdam ko, nanginginig na po ako. At yun lang pong Divine Mercy na galing po kay kapatid na Lynn, oras po na mahawakan ko siya, mailagay ko po siya sa katawan ko, nawawala po. Kaya po ako po ay lubos na nagpapasalamat, napakalaking biyaya po na ako po ay mayroong pangalawang buhay. At ito po ay utang ko po sa ating Ama. Maraming salamat po. Salamat, mahal na kapatid. Patunay lamang po na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Ama. At pinatototohanan po na kung di mo patakda talaga, ang susunod ko pong tatawagin, buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Purihin dakilan ng ating Panginoon. Sadyang bawat araw ay kapanabik na ilahad ang kabutihan loob ng Diyos na sa bawat araw ay ipinadadama niya sa atin. Alam niyo po, ito lang po sabi ko, simple lang. Tanggapin lang ng tanggapin natin lahat kung ano yung kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. Mahirap man yan, magaan man yan, huwag nating urungan. Harapin ng buong tatag, buong paninindigan, at sigurado ang nakaagapay ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat araw ay sinisidlan po tayo ng lakas ng loob upang makalaban sa anumang hamon ng buhay. Kaya bawat araw, sadyang habang umuusad ang panahon, lumilipas ang bawat araw, oras man, buwan at taon, maraming ipinadadama ang Diyos na ang kaya niya ay hindi limitado, kundi unlimited ang kanyang kaya. Amen po ba yun? Na sa bawat araw, pwede pala yun na kamtin mo lahat yung gusto ng Diyos para sa'yo at ibibigay din niya yung para sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, pinupuri ko ang Ama, pinararangalan sa bawat araw.
na bilang pagkatao ay matutulala ka na lang. Ganun pala kumilos ang Diyos kahit hindi ka magsalita. Sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, nasa isip mo pa lang, kapag ang katapatan ng Diyos ang sa tuwin ay mananahan sa puso mo, walang hindi siya kayang ibigay. Amen? Mahirap man, madali man, sa Kanya'y parehas lang. Sa isang iglap kaya pa rin niyang ibigay. Ang lahat ay may takda, at sa paghihintay mo ng buong katapatan, ikaw rin ang masyasyahan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi kayang isiwalat ng salita ang nararamdaman kong galak sa bawat araw. Na sabi ko nga, Ama, kaiba ka talaga. Hindi ka man nakikita sa harapan, hindi ka man nahahawakan, subalit may ginamit ka, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay patuloy mong nilalayon ay hasik sa amin ang pagkain na magbibigay kabusugan sa aming kaluluwa. Kaya kapag ito po yung ninanamnam ko, na busog ang aking kaluluwa, hindi ko na naiisip kung anong wala ako, kundi lagi ko naiisip na laging mayroon ng Diyos at hindi niya ako pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung buhay na kaya pala, sabi nga nila kanina may nakakita po sa akin, akala ko po tumanda na kayo, mas bumata pa kayo sa dati. Buhay mo ba ang Diyos? Sabi ko, Ama, kung alam lang nila na walang patid kung paano mo ginagamit ang katauhan at ako bilang tao sa pagtupad at pagganap bilang pagkatao at siyempre po pagtupad sa ating Panginoon, salamat. Yun po pala yung kaloob ng Ama. Pinababata ka niya sa kabila ng hirap mo. Pinababata ka niya sa kabila ng anuman ang ginagampanan mo, hindi ka niya talaga bibigyan ng stress sapagkat ginagamit ka lang niya at hindi ikaw ang gumagamit sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun lang po pala yung sikreto. Kaya bawat araw, bawat minuto, sadyang mangingiti ka na lang na wala kayong kamalayan. 2 months ago, hindi lang, halos 5 months na pala, nang kami po ay matalo po sa karampot na kabuhayan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Na sa hinagap ng puso ko, hindi ko alam kung paano ako makakabangon. Inaamin ko, sa bilang pagkatao, hindi ko na alam kung paano ako kakapa. Subalit, alam niyo po ba, bilang tao, hindi ko alam. Ang Diyos maraming alam kung paano ka makabuo muli kung anong para sa'yo. Salamat sa Ama, sapagkat ganun po pala siya. Kailangan hindi mo urungan kung ano yung pinagkakaloob niya. Isang sekreto lang ang aking natuklasan. Ganito po pala yun. Minsan kasi bilang pagkatao, maaaring maganap sa bawat isa na may pinatutupad ang Diyos sa'yo dahil sa iyong kawalan, umaayaw ka. Huwag niyo pong gagawin yun. Sa kabila ng kawalan, sumulong pa rin kayo. At yun ay isang test ni God kung kailangang pagkatiwalaan ka sa mas malaki o dili kaya ay kung hindi mo siya kayang biguin. Kasi minsan po, maaaring sambitin mo na nagaganap kung kailan naman wala ako saka marami kang pinatutupad. So yun yung makikita mo. Sapagkat siya nga po yung makapangyarihan. Doon pa lang masusuri mo na. Ano yung tinutupad mo? Wala, sapagkat hindi mo kaya. Subalit ang Diyos na nag-aatas sa'yo, ang Diyos na kumikilos para sa'yo, sa iyong tumutupad, kaya yung hindi mo kaya, nakakaya mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung natuklasan ko, na sabi ko nga, Ama, sadya nga pala, matalo't manalo, kailangan ikaw pa rin. Kasaganaan at kahirapan, kailangan ikaw pa rin. Ano man ang kaganapan, kailangan ikaw pa rin ang mangibabaw. At sa isang iglap, doon mo mapapatunayan na kaya ka binigo sa gusto mo dahil mayroon pala siyang mas ibibigay na masigit na galak para patunayan niyang gaano man kalaki ang nawala sa'yo, kaya rin niyang ibalik sa paraan niya, maliit man ito, subalit magagalak ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung mga kaganapan na hindi mawari-wari ng isip ko bilang tao. Kaya sabi ko, Ama, nag-uumapaw ang aking galak. Mula ulo hanggang talampakan, dahil nararamdaman ko na sa karampot na ginagampanan ng Diyos, o kahit malaki man ang ginagampanan ng Diyos sa bawat isa, sa ating lahat, kailangan laging nag-uumapaw ang galak mo sa ginagampanan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba yun? At ikaw rin ang masyasyahan. Sabi ko nga, sa bawat binibigay niya na kaukulang pagtupad at pagganap,
at nakakahulagpos, sobrang galak ang aking nararamdaman. Bakit kaya ako nagagalak? Samantalang, kung susuriin ko naman bilang tao, wala ako. Wala kahit na ano. Subalit ang Diyos ngay meron. Kaya lagi niyang pinupuno yung puso mo na, kailangan manahan ka lang sa akin, na sa kabila ng kawalan mo, magkakaroon ka rin sapagkat kasama mo ako. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, yan lang po pala ang buhay. Ganun lang pala kasimple. Nasabi ko nga, minsan nasuri ko na bakit yung ang dami-dami na nakakamtan, pag nawalan lang ng konti, sasabihin pa rin wala. Amen? Bakit? Nalulumbay ako sa ganun. Nasabi ko nga, Ama, bakit ang mga lingkod mo, wala na. Pero sa'yo meron pa rin. Kahit wala, masaya pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po yung simpleng buhay. Kailangan mamuhunan. Amen? Maliit na puhunan, malaking puhunan, sigurado may tubo. May tutubuin ka. Sa ating Panginoon, wala ka mang puhulang material na may handog sa Kanya sapagkat hindi niya yung kailangan. Ibigay mo lang yung katapatan mo. Ibigay mo lang yung 100% na pagtitiwala mo sa Kanya. At kapag naramdaman niyo yon, kahit pikit pa ng mata, hindi ka magsalita, magbibigay din siya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Yan lang po yung sikreto. Huwag po nating pagkaitan ang ating Panginoon. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit ito po'y karanasan. Na sa bawat araw, sabi nga, nung kang mawalan ka bilang ikaw, ang Diyos hindi mawawalan. Ang mahalaga, kung ano yung pinatutupad ng Ama, gawin mo. Sigurado pag ibinigay niya sa'yo at nasyahan siya sa ginawa mo, sigurado may bonus pa yon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yan po yung nagaganap sa buhay namin eh. Kaya no stress. Amen? Walang stress. Bawat araw, bawat minuto, na sabi ko nga sa mahal na Apo, hindi ko alam kung saan nagagaling yung lakas ko. So, balit salamat sa Ama. Habang ako po'y nakasakay kanina sa tricycle at nauna po sila kapatid na Marie, may inasikaso lang po ako. Sabi ko, Ama, sadya nga pong ang pagal na katawan ay hindi magiging malakas kapag wala ikaw. Hindi ko naalala, nag-almusal lang pa kami ng karampot dahil may tinunguhan kami kanina sa sementeryo. Ano po? Maghapon at kanina, naitodo ko naman yung kain ko. Sabi ko, dinoble ko na at mamaya hindi na ako kakain, inom na lang ako ng gatas. Alam niyo po, masaya pa rin na sa bawat araw, may nararamdaman, walang nararamdaman, parehas lang. Ang mahalaga, mga kapatid, ang pinakamahalaga, na kung kakamtin lang po ng lahat, huwag natin pagkaitan ng Diyos. O ulitin ko muli, huwag na huwag, sapagkat napakabuti niya. Hindi niya susuriin kung ano yung dapat niyang ibigay sa'yo kapag nakita na niya at nadama ang katapatan mo. Amen? Hindi siya kagaya ng tao. Ito lang yung ibabalik ko sa kanya kasi ito yung binigay niya sa akin. Hindi siya ganon. Maliit man na ibigay mo sa Diyos, sigurado ang balik nito may bonus lagi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, yan po yung sikreto ng mga lingkod ng Diyos na ang inaasahan ay ang kanyang kayang gawin. Kaya mga kapatid, ito po yung iwanan ko sa inyo. Bawat araw, sa katotohanan lang, sabi nga ng Banal na Espiritu sa katahating mahal na Apo Kunching, nakikita lang natin yung wala sapagkat hinahanap natin. Amen? At nalalaman lang natin na kailangan natin sapagkat kailangan nga natin. Supalit pag ipapatag mo lang yung isip mo na kung ano yung kayang ibigay ng Diyos, wala ka nang maraming hahanapin pa. Buhay po ba ang Diyos? Paano kaya yun? Paano yun? Sasabihin, opo, dati tanong ko rin yan paano yun? Gumagalaw kami, nagbabayad kami ng kuryente, naggagasolina kami. Paano nga yun? Yun ang tanong ng tao. Subalit alam niyo po ba sa Diyos? Walang katanungan. Gawin mo muna, mamuhunan ka, mag-abono ka muna, at sigurado, kapag nagbigay siya, may bonus uli. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw, bawat minuto. Kaya ito po yung malinaw na tinura niya, anak. Kasi ito po yung tanong ko sa kanya Hindi naman siguro kasutilan sa Diyos, Ama, napakaraming mahihirap. Bakit mo pinahihintulutan na mamalimos sila sa daan? Nagagamit sila ng mga sindikato dahil naghahanap sila ng makakain. Bakit? Alam niyo po, hindi kasalanan ng Diyos. Sila yung may gusto. Amen? Sapagkat malawak ang biyaya ng ating Panginoon, hindi kaya magbata ng tao. Amen? Sapagkat bawat araw, simple lang, anak, kung mananatili kang hirap na hirap
magnilay ka. Mamuhunan ka para makabawi ka. Buhay po bang Diyos? Sa dakong ito, wala kang ipupuhunan, kundi ang katapatan ng puso mo. Amen? Wala kang ilalahad, sasabihin mo, eto Apo Kunching para sa'yo, para ako'y tanggapin ng Diyos. Hindi pwede yun. Wala rino. Sa dakong ito, naghahandog ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, libre lahat. Amen? Binibigay niya ang karapatan na mula sa Ama para ang karapatan na yun ay lumawak sa ating lahat at tayo magkaroon din ng karapatan para humingi sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa dakong ito, umupo ka lang, damhin mo ang katapatan ng Diyos at katapatan mo, ilapat mo ang puso mo at mararamdaman mo kay sarap niyang magmahal, kay sarap niyang magbigay, at kay sarap niyang lumingap. Bawat araw, wala akong ipapatotoo, kundi yan lahat, sapagkat yan po yung nagaganap sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw, wala akong ipatotoo, kundi ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya sa oras na ito, nag-uumapaw ang aking galak, na pinararangalan ko ang Ama, na sadyang hindi siya nakakasawang paglingkuran. Hindi dahil masagana, hindi dahil maraming material na bagay, hindi po, kundi yung galak kung paano niyang pinupuno ang puso mo na hindi mapaman nagaganap, subalit binibigyan ka na niya ng kasiguraduhan na kaya niya itong gawin para sa'yo. Manatili ka lamang na matapat sa Kanya kahit hindi mo pa natatanggap, sisiguraduhin ng Diyos sa'yo na kaya niya ito ibigay sa'yo. Yun lang, napakasimple lang. Kaya mga kapatid, nawa po, ang kapahayagan pong ito ay inyong maramdaman, sapagkat alam ko po ang bawat isa sa inyo may pinapasan. Kami rin po may pinapasan, tao din po kami. Hinirang po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, subalit hindi po kami exempted sa mga pinapasan. May mga pinapasan din po kami na aming mga pamilya, problemang pantao, may pinapasan kami. May pinagdaraanan din po kami, kung ano yung pinagdaraanan nyo. Kung wala po kayo, nawawalan din po kami. Kung meron kayo, maaaring magkaroon din po kami. Lahat po nakaganapan sa inyo bilang ordinaryong tao, kaysa sa mga ininirang, ganyan din po ninyo gaganap sa amin. Subalit, ang kagandahang loob ng Diyos, mas mahal kayo ng Diyos. Hindi ko ibig sabihin na hindi kami mahal. Mas mahal po kayo sapagkat alam ng Ama na ito lang yung kaya ng anak ko, kaya simple lang yung binibigay sa inyo. Subalit sa mga lingkod ng Diyos, dahil alam niya na kasama namin siya, mas marami po siyang binibigay dahil alam niya hindi namin siya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, dito po natin ilaro yung isip natin sa mga kaganapang ganito. Para po, laging handa na ito pala ang Diyos. Totoo po yun. Pinadadama po niya yan. Bawat araw, bawat minuto, kaya kaaliw-aliw na tumupad sa Kanya. Kaaliw-aliw na gumanap sa Kanya. Kaaliw-aliw na ibigay mo yung sarili mo sa Kanya. Nasabi ko nga, Ama, sino nga ba ang maglalayon pa na magsumigaw para sa'yo? Wala kahit isa kong bilang tao. Subalit dahil may paninindigan at nagpakilala siyang lubos sa katawan nating mahal na Apo Kunching, nakilala namin lubos, kaya naipagsisigawan po namin na ang bawat salita na ininunukal sa labi niya at sinambit para sa'yo, katapatan ihandog mo sa Ama, sigurado magaganap yaon. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Totoo. Sapagkat hindi nga taong sumambit, gamit lang kanyang pagkatao, subalit ang sumambit ay mula sa Espiritu, mula sa ating Diyos, at ang Espiritu din ang gaganap para sa atin. Kaya mga kapatid, yan po ang buhay na isang lingkod. Na sa dakong ito, kay sarap, para lagi po ako nag-uumpisa, lagi po ako nananabik, sapagkat para ang dami ko pang hindi alam. Ang dami pa. Gusto ko pang mapasok ang yungib ng karunungan ng ating Panginoon. At sa bawat pagpasok sa yungib, syempre handa ka. Hindi pwedeng hindi ka madupilas. Hindi pwedeng hindi ka madulas. Kailangan handa ka. Sapagkat, pagdaraanan, proseso po yan, hindi puro sarap. Kaya sa dakong ito, yun lang po ang ilaan ang mga puso natin na maging handa tayo sa bawat araw. Ang Diyos na ating kasama, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay hindi nawawala. Andyan lang. Sa isang igla, pumikit ka lang, katabi mo lang siya. Kaya mga kapatid, purihin dakilan ng ating Panginoon, sapagkat sa bawat araw, napakarami po niyang pinadadama na kailangan lumalim pa ang lahat. Kailangan, ang pinadadama ng Panginoon ay one-on-one kayong dalawa. Kung nadarama niya na ikaw ay nagdaramdam, madama mo rin na mayroon siyang pagdaramdam sa'yo kung mayroong ginagawa kang mali para sa Kanya. Totoo po yun.
sapagkat magulang po siyang totoo. Hindi po niya hahayaan na maligaw ang kanyang mga anak. At kapag pinadama niya po yun, dahil pinakita niya ang kagandahang loob na kung sino siya at tunay na Diyos na gumaganap sa buhay mo, hindi mo talaga siya lilimutin, hindi mo rin siya bibiguin, at hindi mo rin siya aayawan sapagkat lahat ng kaya mong gawin ay magagawa niya para sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, humaba man ang aking pahayag, subalit hindi kayang putulin ng tao ang pangangalandakan sa kadakilaan ng Diyos. Kundi siyang may kaloob, kaya patuloy na inluluwal kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi lang yan magagawa sa isang tao, kundi magagawa niya sa ating lahat. Kaya ko po inilalayo na inyong madama, sapagkat sa simple at payak na pamumuhay, sa simple at payak na pagkatao, hindi niya pinagmasdan na kailangan kamtin ko muna ito para ibigay niya ito sa akin. Hindi siya ganun. Sa simple na taglay mo, na katapatan na madarama ng Diyos, kaya niya ibigay sa iyo ang naibibigay niya sa iba. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan ang katangian ng ating Diyos. Wala siyang itinatangi, kundi mayroon siyang pinipili dahil alam niya ang mga pinipili niya ay hindi bibigo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tayong lahat ay pinili sa dakong ito upang maihakbang ating mga paa, huwag nating sayangin. Iba-iba ang kaloob po sa atin, hindi man kayo alagad, hindi man kayo caps, alagad man at caps, tayong lahat, may gampanin po tayo para sa Diyos. Amen? May gampanin. At yun po yung tuklasin ninyo. Ano ang gampanin ko sa Diyos? Bakit hanggang ngayon buhay ako? Buhay po ba ang Diyos? Sapat na ang paggugol sa bilang pangmundong gawa. Sapat na, mga kapatid. Kundi, ang hagilapin po natin ngayon sa ating puso ay kung paano natin maibabalik lahat doon sa pag-aaliw natin sa mundo na pinabayaan tayo ng Diyos at ngayon pinili niya tayo para siya naman ang paglingkuran. Malinaw po yun. Malinaw. Bakit ka pinili sa dakong ito? Bakit ka hinanap ng Diyos upang tumungo sa dakong ito? Sapagkat kailangan ka rin niya at kailangan mo siya. At ito na yung takda. Ito na yung panahon. May isang apo kunching na nag-uulat ng tapat. May isang apo kunching na tumanggap ng lahat at inilalayon po sa bawat isa upang ang isa na nahirapan ay hindi na mahirapan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat marami na pong tutupad para sa ating Panginoon. Marami nagpaparangal sa ating Panginoon. Marami magpupuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa po, may natimo po sa puso nyo sa bawat iniluwal. Sapagkat ito po ang layo ng Diyos. Panahon na upang damhin natin ang para sa Kanya. Panahon na upang mailapat natin ang puso sa Kanya. Panahon na sapagkat araw-araw nakalapat ang puso niya sa atin, tayong umaayaw. Hindi nagtutugma sapagkat tayong tumatalikod. Subalit, sa pagkadahon ng Espiritu, lapat na lapat, ilapat po natin. Tayo na po yung gumawa ng paraan para malapat yun sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay andyan lang naghihintay. Tayo na ang lumapat. At yung paglapat na yan, sigurado kayo magagalak. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po, Mother. Tunay nga po na sa bawat araw po, wag po maging dahilan at hadlang ang kawalan upang tayo tumalima at kumilala sa Kanya. Sa bawat araw po, magsumikap po tayo na makapakinig ng mga aral at mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Conching. Ang bawat dinadala po natin, ang bawat araw ng ating pakikibaka, patuloy po nating iyalay sa Kanya sapagkat ang Diyos ay mahiwaga, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay hindi natutulog, patuloy po niya tayong lilingapin. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at